Good morning mga katsuba. Tayo nang magkape. Okay, yung kalak langaw na naman. Kakaloka. Gusto nyo. Grabe maulan ngayon. May bagyo atong darating. No? Hirap naman ng ganyan. Oh, nga, pag Burmans talaga, marami talaga din bagyo. Kaya na, tara na tayong mag-kismis. Chika, tayo mag-kismis. Tara na mag-kismis, chikahan. Yun, napachika lang ako sa inyo. Tatamad sana ako. Kaso, pumasok ko naman sa utak ko dito. Hindi ko rin nakalain na pumasok ko naman sa utak ko dahil. So, itong pag-usapan natin, pag-kismisan natin ngayon, paano ba talaga maghiwalay ang isang relasyon ng maayos? Maayos. Yung walang away na mangyayari. Baga magkakahiwalay kayo ng maayos. Kahit sabihin natin, sobrang tagal-tagal na ninyong relasyon. Para sa inyo mag-jowa or mag-asawa. Madaling maghiwalay ng bawat isa nang walang away. Kasi ganun yun. Ano nangyari para sa akin, sa experience ko. Noon kasi may nakarelasyon ako. Hindi kami kasal. Pero kami, naglibin kami. Matagal kaming taon naglibin. Siguro ilang taon? Siguro 9 years din. Excuse me. 9 years kami nagkarelasyon dati. So, naging masaya kami, sobrang saya namin. Minsan nagkakaroon kami ng problema din sa mga hindi naman personal. Yung marating kami sa point na yung mga problema sa bahay, mga kailangan. Pero nagtatrabaho pa rin kami ng ayos na kahit nag-uumpisa kami sa maliit. Nagiging masaya pa rin kami kahit sobrang hirap din ng mga problema. So dumating sa point na ang isa sa atin kailangan umalis. Siyempre, may kanya-kanya kami mga pamilya. Hindi mga asawa ha. May mga pamilya kami, may kailangan kami. Kunyari parents. Kasi sobrang tagal naming magjowa na magkalibin. Dumating sa point na yung isa sa amin, yung parents namin, may problema. So, yung isang karelasyon ko, kailangan niyang umuwi. Kasi kailangan siya ng pamilya na para tumulong. Kasi kailangan nila ng tulong. Kailangan niyang samahan, kailangan niyang tulungan. Para sa atin, pamilya ay mahalaga. So, napag-usapan namin ng ayos. So, magkahiwalay kami ng pagsasama. Pero magka-relasyon pa rin kami. So, after na sobrang tagal na nagkasama kami. Dumating kami sa point na busy kami lagi mag-chat-chat. Siyempre may mga time na nakaka-banding din kami na mga tropa-tropa, nakakasama. Siyempre, chat-chat pa na, jowa, punta muna ako sa ganito kasi may gala kami o may bandingan kami magtagayan, party-party. So, ang bawat isa sa amin, kumbaga, payag kami bawat isa sa bawat na plano namin na puntahan. Pero ang maganda lang naman doon kasi na-open namin sa bawat isa na, may kasama ko ngayon, napunta ako ngayon, kaya hindi ako mag-chat kasi busy kami, yung ganda nga. Para isa sa amin, pumapayag kami kasi ganyan ang buhay mo lalo na kung magkahiwalay kami. Para sa akin, ang naging maayos lang naman sa aming usapan. Bawat pag gumawa ng mga party-party para sa mga grupo, ang mahalaga lang doon, alam ng karelasyon mo. So, after ng ilang taon, umabot na kami ng taon na nagkakahiwalay ng lugar. So, kahit sabihin natin, sobra kaming masipag bawat isa sa amin, ay masipag mag-chat, mag-text, magpaalam, magsabi na may ginagawa ko ngayon, na busy ako ngayon, kung ano man sa trabaho ka. So, nagplano kami na, tatingin mo ba, sabi ko sa kanya na, ano bang dapat natin gawin ngayon? Kasi sa ilang taon na tayong magkahiwalay, oo, mag-on tayo, masaya. Pero, umamin ka or hindi, may naiiwasan talaga na may makakabanding ka na nagugustuhan mo rin, sa totoo lang. Kasi, mas totoo lang para sa akin, inamin ko na, sa totoo lang ako, nagkakagusto rin ako kasi nag-i-enjoy ako. Siguro nangailangan din na, hindi naman ako nakapag-anuhan na, magabanding-banding, chika-chika, kumbaga, ang sinabi ko lang, pinakapaliwanag ko lang dahil sa sobrang tagal natin na may mga tayo na nakakalimot na nakakalimot na magsabi, na kahit baga, ang hirap magpaliwanag ganun, mahirap na. Hindi kumbaga, kahit sino talaga, may mga time na hindi mo maiiwasan na nagkakasala ka. Kumbaga, nakakalimot ng oras para sa time sa iyong karelasyon. Kasi nga, naging busy ka na sa mga panibago mong ginagawa, trabaho or mga kaibigan, nakakabanding. Kumbaga, may mga time talaga na nangyayari sa ganyan. So, dumating kami pareho sa pag-uusap na ano dapat natin gawin para maging masaya tayo.
So, ang pinag-usapan namin na maghihiwalay kami ng relasyon. Lalo na kung matagal na kami nagkakasama dahil na sa part ng family niya, doon siya naka-stay dahil kailangan siya doon. Pero may mga time na nagiging banding din siya, nakikipag-party-party sa mga naging tropa niya sa lugar niya. Siya rin naman mismo umaamin na may nakakagustuhan din, may nakakabanding kasi nag-enjoy siya, kasi nakakasama niya, kasi nga malapit sa kanya. So, dumating sa point na ako, nagkaka-experience din ng ganyan. Sa tingin, usapan namin na pwede tayo maghiwalay tayo at least, kaysa na magkasama tayo ng relasyon, pero magkahiwalay tayo ng lugar, na ilang taon na, at nagkakasala lang tayo. Mas, kahit na-enjoy tayo ngayon na sa ibang tao, pero magkarelasyon tayo, pero malungkot naman tayo kasi magkalayo tayo. Kumbaga ang point doon, mas maganda pag-usap tayo na maging masaya kahit na nagkakasala tayo sa kumbaga, mas mahirap na makipagrelasyon ng mahirap na nagka-relasyon nga tayo ng matagal pero nagkakamali tayo at nagkakasala kasi nga namimiss natin ang mga pangangailangan din natin na magkabanding kasama ng kalibin. Kaya umamin kami sa bawat isa na maghiwalay tayo at least may magustuhan ka man, hindi mo na kailangan magkasala. Kumbaga free ka na makipagrelasyon ng panibago kasi kumbaga umamin tayo sa bawat isa na humiwalay na tayo para maging malaya din tayo at free na makipagrelasyon sa iba. Yun, naging naging plano namin, naghiwalay kami dalawa. Pero ang maganda lang naman sa usapan namin dalawa, naging magkaibigan pa rin kami. Kasi naghiwalay kami naghiwalay kami sa tamang pag-uusap. At talagang kinilear natin ang bawat isa na parang maging maayos at malinis. Malinis ang hiwalayan at pagkakaroon ng panibagong relasyon. At least, maghanap ka man ng panibagong karelasyon at may makajamming-jamming ka or makasama-sama ka. At least malaya ka, di ba? Ayun ang pinakamaganda lang naman sa naging relasyon namin. Kasi dumating kami sa point na, may nakarelasyon kang panibago. Pero dumating sa point na nagkakaaway sila, dumating sa point na nagkaka-chat pa rin kami na may problema ako kasi ganito siya, ganito. Ang masaya lang doon, nagkakaroon ng bawat isa, nagkakaroon kami ng tulong na, dapat ang ganito ang gawin mo, dapat maging ganyan para maging maayos ang relasyon nila. Yun, ayun ang naging masaya sa aming relasyon dati. Matagal kaming relasyon, nag-clear at maayos sa paghiwalayan. Kaysa na magkasala kami kaysa magkasala kami bawat isa, di ba? Parang masakit yun eh. Di ba? Kaya yun, masaya naman kami hanggang ngayon kasi hanggang ngayon naman nagiging magkaibigan kami. Kaya lang dumadating sa point na nabablock kami. Binablock ang bawat isa sa amin minsan sa pag-chat ng kasi may mga karelasyon namin na mga selos, may time na binablock ang bawat isa sa atin. Pero ang ending diyan, nagkakaroon pa rin na na-accept pa rin ang bawat isa. Diba? Kasi para sa amin, ang friendship natin maayos. Kumbaga, humiwalay kami sa bawat isa dahil para sa panibago. Pero kung ganyan ka rin naman sa panibago mo karelasyon, ay ganun din ang mas malala ang problema. Kahit ako, humiwalay pa rin ako. Kasi, kaya nga, nakipaghiwalay sa maayos na relasyon. Yung parang ang gulo magkwento sa'yo, no? Nahihirapan ako magpaliwanag ng ayos. Kasi ang maganda lang doon, once nakipagrelasyon ka, kahit na sobrang tagal ninyong pagsasama, sobrang pagmamahal niyo bawat isa. At dumadating sa pag nagkakahiwalay kayo. Pero sa relasyon niyo, mas maganda pa rin mag-usap kayo ng ayos kaysa mag-away kayo dahil sa mga pagkakamali niyo. Mas maganda pag-usapan niyo ng naigi dahil